Greetings mga amigs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, heto na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. Susubukan kong sagutin ang mga tanong regarding sa mga spiritual na topic. So kung hindi ko naman kayang sagutin, so maghahanap tayo ng opinion dito sa comment section o yung may mga magagandang punto. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Jose Roland Planas. So ito ay tungkol sa puder ng credo, kung maganda ba na orasyon. Para sa akin, hindi ko nire-recommend yan kasi basahin mo yung puder ng credo, naiintindihan mo ba ang bawat salita, at saka yung pinakahuli, kung kanino mo dinidedicate ang dasal na yan, ay kay Amhuman, which is hindi siya Kristiyano. Yan po ay kung babasahin mo ang libro ni Melencio Sabino na Karunungan ng Diyos. So si Amhuman po ay isang deity. So ayon sa kanila, allegedly siya daw yung female version ni God the Father or Infinite Diyos. So maraming flaws regarding sa deity na yan. So much better na gumamit ka na lang ng natural na Apostles' Creed. Kasi ang pinapatungkulan yan ay kay God the Father, at the same time kay Jesus Christ. So yan na lang yung gamitin mo. Safe pa at hindi ka nagtatawag ng mga pangalan na wala pa namang concrete evidence na ang pangalan na yan talaga ay kinukonsider na higher being or high vibrational being. So wala nakakaalam. May ibang tao man na nagpapanggap na biyasa na alam yung lahat, pero wala naman talagang backup research tungkol sa mga deity na sinasambit dyan. Ang dasal lang kasi na ito ay parang nanggagaya lang sa Apostles' Creed. So ganyan naman talaga pag occult gumagawa sila ng sarili nilang version, tapos sasabihin nila yun yung original. While in the sense na mas nauna yung Apostles' Creed kaysa dito, tapos ang mga alibay lang nila ay dala ko ng mga Jesuit priests na wala namang concrete evidence. So sino ba ang mahilig gumaya sa Diyos? Hindi si Satanas. So gamitin mo yung original, yung Apostles' Creed. Kasi ang credo na yan ay parang pakitang tao lang na may mga salita kuno ng patungkol kay Jesus, kay Christ. Pero in the end, sa pinakahuli sa dasal na yan, basahin mo kung sinong deity na sinasambit doon. Isa yung goddess. Ang pangalawang tanong ay mula kay Delboy Lanza. Boss, pwede ba yan ipatato sa kanan palad ng kamay ko, Saturn Square? So regarding sa pagpapatato ng Saturn Square is sarili ninyang desisyon kung gusto nyo ba o hindi. Pero para sa akin, mas gusto ko na nakasulat lang sa ibang bagay. Pwede rin na nakatato kasi kahit tulog ka, kahit saan ka pumunta ay kasama mo yung palindrome na yan, which is mga salita na high vibrational. Ang problema lang dyan ay kung ginagamit mo na mga basag o mga salita sa bawat letra ay yung mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan. So, yun yung maiihip mo sa katawan mo at yun ang magiging problema in the future kasi para yung sasapi sa'yo. So, mag-ingat kung gagamit ka ng Saturn Square at papatato mo, siguraduhin mo na yung mga basag o mga meaning ng letra na ginagamit mo ay divine. So, hindi mga occult deities. Ang pangatlong tanong ay galing kay Jenar Dita. Hello po sir, good evening po. May tanong lang po ako sa iyo. Bago lang po akong nag-alaga ng leklay. Wala pa pong 1 month. 4 po yung leklay na nabili ko. Ang isa po pong leklay na pendant may nabuo pong mukha ng babae. Bata po na mukha.
kanina ko lang po nakita kasi time to time lagi ko pong chine-check yung mga leklay ko. Ano po bang ibig sabihin nun? So most probably pag may ganun na lumitaw na mukha, may possibilities na yun yung imahe ng gabay na gusto niyang pinapakita sa iyo. So yan yung gusto niyang i-imagine mo kapag iniisip mo yung gabay or yung leklay mo. So ang pang-apat na tanong ay mula kay Andres Boni. Ako po yung San Benito ko, di ko dinadasalan. Okay lang naman ata na pakainin ko rin ng poder ng medalyon, no? Po. Ganito kasi yan. Sa mga Katoliko, ang pagdarasal o pagdebosyon ay commitment yan. So hindi yan pwede na parang laro-laro lang. Kung papakainin mo ng orasyon ng poder, so ibig sabihin yan ay naglalagay ka ng life force sa iyong medalyon. Pero kung hindi naman parati, so hindi rin ganoon kalakas ang life force na naka-deposit sa medalyon mo. Yung iba, malalakas ang kanilang mga sanbinto, it's because tinatapos na yung 49 days. Kasi yung 49 days, yung thought ng dasal kasi, yung punto ng dasal, yung thought kasi ay nagmamanifest yan. So yung thought o tawag natin dyan, yung vibration ng dasal na ginagamit mo, pag iniihip mo yan doon sa medalyon mo, yun yung parang nai-inbox o nadideposit doon. So para siyang cellphone na china-charge ba. So kung minsan mo nang china-charge, so hindi talaga ganoon kalakas ang karga ng iyong gamit. Pero at least kaya ka nang protektahan yan. Bilang Katoliko naman, hindi naman talaga required na magdebosyon ka ng poder na ginagamit ng mga okultista. So, pwede rin naman na dasalin mo lang yung basag ng medalyon sa tuwing kinakailangan mo lang. Kasi lahat naman talaga ng kapangyarihan, if you're a Christian, is nagmula naman talaga or dapat manggagaling talaga sa divine or sa higher being, which is God the Father and Jesus Christ. So optional na yun, nasa sayo na yun. Kung ano yung paniniwala o belief na sa tingin mo ay mas pabor ka. Kasi doon ka komportable, doon mo mas magagamit ang iyong medalyon. At ang panglima na tanong ay nagmula ito sa TikTok. So nag-comment ito doon. Tapos i-share ko lang dito para malaman nyo yung sagot ko. So hello, pag ba nalaman na ginayuma siya, pag ginayuma ulit, gagana pa ba? Depende. Kung ang gumamot sa kanya ay nilagyan siya ng poder, so hindi na siya magagambala ng spirit guides nung usal ng gayuma. Kasi maraming klase ng gayuma. So meron ngang usal ng gayuma na sa Sator, which is ang guide nun o ang susi niya ay pangalan ng demon na si Astaroth. So yun yung gagamitin na susi o spirit guide para magayuma yung babae. Kung occult ang gumamot, isang albularyo o practitioner ng occult belief, so dapat lagyan niya ng bakod para hindi na siya gabalain ng demon na yon or mga alagad ng demon na yon. Pero kung doon ka nagpapagamot sa Katoliko or sa mga exorcist priest, so iba yung mangyayari. Kahit wala kang poder o walang poder na nilalagay ang mga exorcist priest, ang ginagamit kasi nila ay liberation. Ibig sabihin ng liberation, pinapalaya ka mula sa demonyo na yon o sa mga alagad ng demonyo na yon. At pag nakalaya ka na, it means you are dedicated to Jesus Christ or to the God the Father. So, you are under the protection of Jesus Christ and His angels at of course, kay God the Father kasi may liberation ka na from that demon. Pero, hindi yan ganun kadali. Dapat yung ginayuma ay magbalik loob din or dedicate himself to Jesus. At meron pa yung mga prayers na nagpoprotekta sa kanya kasi
Iba kasi yung paraan ng simbahan kasi gusto nila ikaw mismo ang magbalik loob sa Diyos. Hindi tulad sa occult na lalagyan ka ng bakod ng mga manggagamot, which is under ka sa protection ng gabay ng manggagamot or sa mga deity na dinasalan nila. While sa Catholic, so ikaw mismo ang maghahangad ng protection, ikaw mismo ang lalapit. So usually yan, yung protection na hinihingi mo ang pinakamalakas, o hindi naman pinakamalakas, pinakamadali na tawagin, yung protection ni Virgin Mary, yung totoong Virgin Mary, yung mama talaga ni Jesus, hindi yung si Amhuman na pag-usapan natin sa pinakaunang question. Kasi sa occult kasi marami silang birhen 7 yung birhen nila, isa na doon si Amhuman. So mga migs, yun lang po muna sa ngayon. I hope nagustuhan nyo ang video ito, and please paki-subscribe po, paki-like ng video at paki-share ito sa mga kilala nyo. So yun lang po, until next topic. Thank you.